Magandang araw mga paryente. Update po tayo ito sa farm. Yan, dito po tayo mag-umpisa sa area 1 po ng ating ampalaya, kung saan wala na, inaalis na po yung mga natutuyong dahon. At pinapahinga pa po natin itong area na to kasi sa napapansin namin pag laging umuulan, hindi ho maganda po yung tubo ng ating ampalaya. Yan. At sa ngayon po tinamnan po ito ng pipino. Ito pong naka-hilera po rito. Yan, pipino po to. Tapos ito naman yung dati na itong siling labuyo. Yan, mga siling labuyo. Ito pipino. Pipino, tapos mayroon din pong itinanim si Kaerne dito. Yung siling panigang, yung siling espada kung tawagin dito sa aming probinsya. Ito po mga siling panigang po ito. Yan. Saka mayroon ding inihalo si Kairi dito, yung pong yung upo. May upo po rito sa bandang unahan yata, pang 5 plat po daw, puro upo. Yan, ito pipino po ito. Yan, upo yan. Yan. Upo. Yan. Ito pala, upo po rito. Yan. May ilang plat daw, puro upo. Yan. Diretso po tayo doon sa ating okra. At saka yung ating sweet corn. Sanat niya. Ito po yung ating sweet corn. At saka mayroong mga okra din yung tumubo po rito. Yan. Ito po yung ating sweet corn. Hindi ho maganda yung tubo ho nila. Yan, nabanggit ko dati na pag palaging umuulan, hindi din po maganda po yung tubo nila. Yan, makikita naman ho natin ang papayat po ng mga puno ho nila at saka yung iba'y natutumba. Ito po dati yung dating po natin sweet corn, yun pong nangyayari pag laging umuulan. Parang lumalambot po yung puno ho nila. Oh, lumalambot, tapos ang liliit po ng mga puno. Kaya po alam na natin yung pong sweet corn pag palaging umuulan, hindi ho maganda yung performance po nila. Ang papayat po. Tapos yung iba nga doon banda may natutumba. Lumalambot daw yung katawan po nila pag laging umuulan. Yan. Ito po yung sa katabi ho na ito po yung okra. Yan po. Nakapag pitas na rin po tayo ng okra po rito. Yan, puro okra po rito lahat. Tapos may nahalong sweet corn po doon. Yan. Ito na rin po yung ating strawberry. Ayan. Hindi po ito mawala po sa ating bawat update po natin kasi lagi po itong dinadaanan po natin. Patuloy po yung paglalago po ng ating strawberry. Pero iniintay ho natin yung makapagbigay po siya ng bunga. Hindi lang paglalago po yung naabangan po natin. Dapat makapagbigay po siya ng bunga at yung bunga ay lumalaki. Yan, mamanmanan po natin ito nitong mga darating na linggo, nitong darating na mga araw. Kasi anhin mo naman yung paglalago niya kung hindi siya mamumunga. Wala rin. Yan. Ito, okra din ito. Yan. At diretso po tayo dito sa ating area 2 po ng ating ampalaya. Ito. Yan. At napapansin po natin, napakaliit po ng puno ho niya. Yan. Sa ngayon, hindi pa po siya naka-recover kasi makikita naman natin yung mga pinakapuno ho niya, ang liliit. Saka ang liliit ng mga dahon. May bunga na nga siya pero ito po'y
aabangan ho natin. Sana po ito'y lalaki yung mga bunga ho niya. Mayroon ho tayong maraming nakikitang dito, yung bulaklak, pati yung bunga. Maliliit na bunga. Yan, ang liliit ng ho nila mga paryente, yung pong puno ho nila. Hindi pa po sila nakaka-recover. At sana naman ito'y manumbalik po yung sigla nila. Sana nitong mga darating na araw. Yan, marami na pong tayong nakikitang mga bulaklak. Yan. Pero yung inaalala ko, ito po yung mga puno ho nila, ang liliit. Yan. Di bale, tuunan ng pansin. Ito po ni Kaerne. Sana po ito'y makakapag-recover. Yan po, ang daming bulaklak, may bunga na oh. Sana yung bunga na yan tutuloy na. Lumalaki. Kasi sa nakikita po natin yung puno ho niya, napakaliit. Yan. Parang para po siyang nawalan ng malay mula nung binagyo po tayo. At hindi pa po siya nagising. Sana magising na po siya nitong mga darating na araw. Oh, ito may dalawa pong bunga po rito. Sana po ito po tuloy-tuloy na lumalaki. Yan. Yan po. At dating gawi, diretso naman tayo dun sa likuran. Yun pong ating pipino at saka upo. Yan. Yan, dito na tayo sa ating pipino at saka upo. Yan. Ito na po yung dati nating free range area po ng ating mga native na mga manok. Inumpisahan na inaalis na po yung yung niligpit na po yung mga gamit po rito na mapapakinabangan. Yan. Ang ganda ng tubo ng asula po natin, oh. Yan. Ito po yung ating Japanese cucumber. Yan po malalaki na po yung marami na pong bunga. Yan, ang dami pong bulaklak. Yan, ang dami na pong ang ganda po ng bunga po ng ating Japanese cucumber, oh. Yan. At ito naman po yung ating upo. Yung nakarang linggo may nakita tayong bulaklak. Pero hanggang ngayon wala pa tayo nakikitang bunga. Ang sabi daw baka yung pong mga bulaklak na yun lalaki. Yan. Para ho silang natutuyo yung mga bulaklak po nila, oh. Sabi yung mga bulaklak na yun hindi tumutuloy. Gawa nung sila po mga lalaking bulaklak. Kaya hindi po sila magtutuloy na maging bunga. Yan. At ito na may ating obserbahan nitong mga darating na araw. Yan. Itong espasyo na to, tinamnan daw ni Kaerne ng yung okra. Pero dati ding okra po itong itinanim po rito, kaso nga lang hindi maganda po yung performance ng okra. Inararo, tapos tinamnan ulit ng okra. Kaso nga lang, dahil sa panay umuulan, kukunti lang daw yung tumubo dun sa okra. Kaya, nung makalawa, tinamnan po nila ito ng sitaw. Marami naman tayong yung mga gawin natong dating balag, yung mga kawayang natutumba doon. Yan, kinukuha na po natin yung mga kawayan, gawin po nating balag para dito po sa ating sitaw. Yan. Katatanim lang dito, yung mga sa Makalawa daw. Nung Makalawa nagtatanim sila ng sitaw rito. Hindi pa tumubo. Yan. Pero nakapag-imbak na po tayo ng mga kawayan doon, yung mga natutumba doon sa nung tinamaan pa tayo ng ng bagyo, maraming natutumbang kawayan, kaya kinukuha na yung iba, tinambak po doon. Yan po gagamitin nating balag. Yan. At subok po tayo dito sa sitaw.
First cropping pa po natin dito. Sitaw. Yan. Ang gagawin ni Ka Ernie ngayon, tanim lang ng tanim. Yan, bawat espasyo po ritong bakante, tanim tayo ng tanim. Kasi ang nangyari ho kasi, maraming mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Odette na hindi pa makapagtanim dahil wala ngang kuryente. Kadalasan umaasa sa kuryente para sa tubig. Kahit paano maswerte pa rin po tayo rito kasi mayroon po tayong tubig at saka hindi gaano yung pinsala po natin. Hindi gaanong tayong napinsala. Kaya ngayon po pagkakataon natin na tayo po mauna sa pagtatanim kasi grabing taas ng presyo ng gulay ngayon dito. So, yan. At habang hindi pa po makapagtanim yung mga ibang kasamahan nating farmers, hindi pa po bumabalik yung yung presyo ng gulay na sa ngayon napakataas. At ito po gawin nating opportunity na tayo mauna makapagtanim. Gawa nung mayroon tayong supply na tubig at saka hindi ho tayo gaanong napinsala. Hindi ho naman natin ikinatuwa yung pong nangyayari sa kasamahan nating mga magsasaka. Bagkos tayo po'y nalungkot na hindi pa sila makapagtanim, lalo na doon sa bulubunduking bahagi dito sa probinsya na tinamaan na bagyo kasi ang daming posting natutumba roon at sa tingin ko matagal pa sila doon makapag kuryente ulit, makapa-energize po yung mga lugar po nila at yung kadalasan yung bomba po nila ay gumagamit ng kuryente, yung bomba sa tubig, kaya po sa ngayon hindi pa po sila makapagtanim kasi wala po silang supply na tubig. Yan. Kaya parang naging opportunity sa atin po rito na tayo makapagtanim. Mauna po doon sa ibang magsasaka na ikinalulungkot ho natin na hindi pa po pwedeng makapagtanim dahil nga sa kakulangan ng tubig. Yan. Ito nga pala yung ating talong. Yan po. Buti nag-umpisa na silang mamunga. Parang medyo unti-unti na silang makapag-recover. Marami ng bunga. Kahit paano mayroon nang mapipitas po rito pero alanganin pa yung iba. Pero kahit paano marami na po tayong nakikitang bunga. Yan po. Yan. At mabuti naman itong kalamansi po natin parang po siya hinaharangan po ng ating talong kaya hindi ho siya masyadong napinsala. Yan, ang ganda po nitong ating kalamansi mga parente. Yan, ang dami na po ng bunga. Ito po yung marketed na kalamansi kaya kahit mababa pa lang siya hitik na po sa bunga, ang dami pa ng bulaklak. Yan po. Yan. Kahit itong maliliit pa may mga bunga na rin, ang dami. Yan po. Mga parente, dito po tayo ngayon sa ating free range area. Yan po. Ito po yung mga alaga natin. Yung iba nag-sunbathing po yung iba. Yan po. Ito po yung ating mga fatteners. Yan, at sisilipin po natin po yung ating yung ating brooding pen kung saan marami na po tayong mga sisiw. Yan po. 1 week pa ni Berno? Wala pa? Days pa? Yan, ito po yung huling batch. Ito po yung sumunod. Ay, parang galak kadako Ber. Ligas lang og kuan. Mga 3-4 days. Yan po. Halos lang pala 3-4 na araw lang po yung pagitan po nila. Yan. Yan. At dito pala yung nandito kalilipat lang nila doon sa yung pangalawang pen diyan. Silipin natin po yung yung pinaka unang batch. Magmula nung tayo nag-umpisang magpaparami ulit. Yan. Ito po yung pinakaunang batch. Yan.
Maliliksi kasi, halo ho kasi ito. Native at saka heritage. At halatang halata po yung kaibahan po nila mga paryente. Yun pong heritage ang laki. Yun pong yung native maliliit. Kaya medyo halatang halata po yung pagkakaiba po na tubo po nila. Yan. At ito po batch na ito ay kalilipat lang. Yan. Ito po ay pangalawang batch. Yung kasunod po doon. Mabuti ito wala ganong native. Talagang malaking kaibahan po yung tubo po ng native at saka ito pong heritage. Yan. Sili po tayo sa ating mga layers. Kung saan isinama na rin po natin dito yung ating mga native. Yan po. Ito po yung ating mga layers. Sama-sama na sila rito doon sa ating mga native chicken na nanggagaling doon sa ating isang free range area na winasak ni Bagyong Odette. Yan, sama-sama sila po rito. Mabuti na lang po yung tubig dito hindi na pumupundo. Nalagyan na po ng kanal papunta dito sa yung pit na yan. Yan, isang problema po natin dito po sa ating mga native kasi lumilipat sila doon sa kabila. Dito po sila pumapatong at lilipat po doon sila sa kabila, lalo na daw pag pagpasok ni Cadenver na magdadala ng patuka. Yan. Nagtataka ko hapon bakit ang daming inahin po doon sa kabila, samantalang dapat sanay mga fatteners lang doon. Yun pala, dito sila. Lalo na yung hindi lang, yung native talaga. Dito po sila lumilipad, pumapatong, tapos lipat doon sa kabila. Yan po isang problema po natin, pero yan, na mayroon po tayong solusyon. Maglagay po tayo ng net dyan, range net, harang para hindi ho sila makakalipat po doon sa kabila. Yan pong isang problema po natin. Kaya po doon sa ating range area ng mga native, doon po sa kabila, yung winasak po ng bagyo, mayroon po tayong net doon sa taas. Kasi itong mga native kasi ang taas ng lipad, kaya po nilang lumipat. Yung kinatakutan ko, yan, katulad yan, native yan. Yan sila, matong, tapos lilipat doon sa kabila. Mabuti lang sana kung sa kabila sila lilipat, paano? Yan po, kayang-kaya po nilang liparin po yung taas po ng ating bubong. Okay lang sana pag doon sila lilipat sa kabilang range area po natin. Paano kung doon sila sa likuran o dito sa gilid? Yung kapitbahay po nating makikinabang. Yan po, yan, tatlo na Yan ang kaibahan po ng mga heritage. Yung heritage talaga hindi aabot yan. Kaya masolusyonan natin yan. Lagyan po natin ng range net dyan banda. Mabuti na lang po yung dito, yung nasira nating yero doon sa parte po ng bako natin, ayos na. At tayo po sisilip doon po sa ating gawing range area po ng ating mga breeders. Yan. Ito po. Ito po gawin natin yung pong range area po nating ating mga parent stocks, yung ating mga breeders. Kung saan mga itlog po dito, yan po incubate natin. Yan, ito. Yung bubong po natin dito, nipa. Para medyo malamig. At saka babalutin po natin ng range net kasi nasubukan po natin na medyo matibay pag may range net. Yung nangyari doon sa ating bahay kubo, yung pong ating dirty kitchen doon, talagang intact na intact po siya. Sa tingin ko yun ang dahil po doon sa range net na ibinabalot po natin sa bubong. Yan. Problema nga lang natin dito, yung pong ating nipa, kokonti pa lang yung na-deliver. Tapos binalikan ni Kaerne yung yung pong gumagawa, wala po roon. Baka nasira din po yung bahay po nila sa Bagyong Odette. Yan. Uunahin natin ito para yung pong ating mga parent stocks, yung mga breeders na nandoon sa kulungan, yung madilim na kulungan na yan, mailipat na natin. Ito po yung kagandahan pag
nasa yung free range. Gumagala po sila, oh. Nakakain po sila ng mga damo-damo, mga insektos. Tapos, yan po. Yan, yung may tatlo doon. Lumipat na talaga yung problema, oh. May tatlong native doon. Ber, basig ato na sa likod mo. Ayaw lang, Ber. Ber, basig ato na lipas likod. Atong silingan himusa na. Yan, ipauuna pala natin po ito. Ang hirap. Yan, oh. Mayroon ng tatlo doon na native sa bubong. Yun ang problema po natin. Yung sa mga native kasi ang taas ng lipad. Yan, oh. E paano kung doon sila sa kabila, sa likod, lilipat. O kaya dito sa bandang kaliwa, yung kapitbahay po natin makikinabang po niyan. Mga paryente, silip po tayo dito po sa ating Azolla Ponds. Parami ho kasi ng parami po yung ating mga alagang manok. At siyempre pag tumarami na po yung ating manok, yung mga patuka po natin, marami na din po tayong patuka. Subok na po natin. Ito po yung Azolla. Ang laking tulong po nito. Kaya sabi ko ka Denver na talagang aalagaan po itong Azolla po natin kasi ang laking tulong po nito. Yan po yung ating Azolla. Mabuti naman itong dalawang pond punong-puno. At dun sa kabilang pond buti na punong-puno ng Azolla po yung ating tatlong ponds. May ponds pa rin po tayo doon sa ating native na range area dati. Yan, masigla po yung mga Azolla po doon. Malaking tulong po ito mga paryente. Ito po yung Azolla. Halos 50% po yung naitipid natin. Ito po sa ating mga pagkain. Yung patuka po natin. Yan. Buti na punong-puno po yung tatlong ponds. Yan. Buti na lang. Kahit paano makapagtipid po tayo sa ating patuka. Mga paryente, update po tayo dito po sa ating greenhouse. Kahapon nakapag-umpisa na po tayong maglagay po ng wind strap. Yun pong itim na lubid na yan. Yan sa gilid. Dumating na po kasi yung ating materialis po dito sa ating greenhouse. Yan, buti na medyo huli siyang dumating. Kahit papano nakaligtas po tayo sa bagyong Odette. Kasi pag natakpan na ito, tapos dumating si bagyong Odette, malamang na ito po nadadali. At kahit papano tayo po nagpapasalamat na huli po dumating yung ating mga materialis. Yan, dito po sa harapan nito, maglagay po tayo ng yung pinakaunang entrance po ito. Yung pumbang kortina na plastic, yung pang gumagalaw pag may pumapasok para pantaboy po sa mga insektos na hindi makakapasok. Tapos dito sa pangalawang pintuan, ito yung pinaka main po natin, yung gawin po natin dito, yung pong gawa ho tayo ng sliding door para pag may pumasok, madali lang din isara, ibalik. Yan. At ito po yung nailagay, hindi pa po natapos. Ito po yung tawagin wind strap o yung pong greenhouse band. Ito po parang plastic pero matitibay po ito. Ito talagang pang kaya tawag wind strap, yung depensa pag malakas yung hangin, hindi masyadong maalog po yung dingding ho natin at saka yung bubong. Yan, ang gagawin po natin kasi rito, yung ating bubong at saka yung ating dingding ating iipitin po nito. Ito po pag nalagyan na ito ng net dito sa baba, tapos plastic, UV plastic doon sa taas, lagyan ulit ito ng itong wind strap o ito yung greenhouse band. Ito po para maipit po yung ating dingding at saka bubong na kahit papano kahit malakas po yung hangin, medyo makakapigil yun na hindi siya gumagalaw. Yan. At maliban dyan, mayroon po tayong naglagay po tayo ng dyan pang lashing, yung kakabitan ng ating lashing. Medyo takot na tayo dahil doon sa bagyong Odette, kaya po ito naman talaga na plano, dating plano na ito, pero talagang ngayon
kailangan na maglagay po tayo ng yung lashing dito. May 3 lashing po ito. Bawat kanto may isa, sa gitna may isa. Kahit sabihin natin matibay na po itong ating struktura kasi gawa po ito ng bakal, ng tubo. Yan, matibay. Kung tutuusin, matibay na po ito. Pero, para lang, masisiguro po natin, lagyan pa po natin ito ng lashing. Yan po.